Nako mga idol, ako po pag-aaralan ko yung salitang Bisaya kasi medyo nakakalimutan ko na yan. Sa tagal ko na dito sa Maynila, hindi na po ako masyado nakakapag salita ng Bisaya, pero naiintindihan ko ang salita. Ngayon, pakinggan nyo mga idol, magsasalita ako ng Bisaya. Hindi ko alam kung nakakaasar itong pagsasalita ko o nakakatuwa. Ito na po, pakinggan nyo mga bossing. Angkoy, pakanhigad, nagpibinulaw ka, ayaw gad magbinulaw. Anong tawag? Karaon na gad, karaon, mga ngaon na daw, ibig sabihin, mga ngaon na, ayaw magbinulaw. Ang ibig sabihin, ayaw magbinulaw, wag na magwawala. Nagiino ka, nagbibinulaw ka, pakanhigad angkoy, inay, naman manunulay. Yun ang salitang Bisaya. Di ko alam kung tama ba yung pagsasalita ko kasi hindi na po ako masyado nakakapagsalita ng Bisaya. Kaya ito, pinag-aaralan ko ay nakakatawa. Kahit ako sa sarili ko natatawa. Niyan. Ang ibig sabihin ng niyan, teka lang. Yan, yung niyan. Pakadtugad sa uma. Ibig sabihin yung pakadtugad, pupunta kami sa uma. Punta tayo sa uma. Yan. Yun po yung akin na iintindihan mo na Bisaya. Medyo sa daming Bisaya, hindi po ako masyado nakakapagsalita. Pag binabanggit na ang ibig sabihin, halika, ang ibig sabihin, pakanhigad, halika pakanhigad, ang sa Tagalog, halika. Pag sinabi pakanhigad, pupunta daw tayo doon, pupunta daw ako doon sa kanila. Yan, yun sinasabi. Adto kad dito mamahaw. Ang ibig sabihin, adto kad dito mamahaw, dinhi ka mamahaw, doon daw ako mananghalian sa kanila. Yun po yung akin ngayon. Akala nyo, naiintindihan ko po yung Bisaya. Pero sa pagsasalita po, ay di ko na po naiintindihan. Sa mga kababayan ko, kapwa kong kababayan sa Northern Samar, ako po talaga, pinanganak po ako ng Northern Samar, Taylor. Sa Tila po, doon po ako pinanganak. Ang naging sani po, nakarating po ako ng Maynila at gumaya po ako sa akin mga kababayan doon sa Tila na nagpupuntahan dito sa Maynila. Kasi siyempre maganda nga naman dito sa Maynila. Kasi pag nandito ka sa Maynila ay medyo maganda ang kutis mo, mamula-mula. Saan nandoon ka sa nag-uuma, nagsisinaka kung ano-anong sinasaka, nagtatanim ng kamote, nagtatanim ng palay, ay siyempre pag nandoon po tayo, maitim po yung atin mga balat. Dito po sa Manila, madali po tayong pumuti at saka nagiging marami yung atin mga piklat doon sa probinsya. Na iyon po kaya ako napapunta dito. Ay siya, inano naman ang kapalaran ko dito sa Maynila, nakapag-asawa ko ng Tagalog. Yan na po, kaya hindi na po ako nakauwi hanggat na hindi ko na po nakita ang mga magulang, tatay at nanay, di ko na po nakita sa aking kinagisngan. Yan po, kaya wala na rin akong gana umuwi dahil wala naman po ako tatay, wala naman po ako nanay, ay nandoon na lang ang aking kapatid sa probinsya. Wala na po akong gana kasi siyempre gusto ko pumuwi kung nandoon po ang aking mga magulang. Yan po, kaya marami na po sa aking nawala na aking pamilya na hindi ko na po sila nakita dahil mula nung nawala ang mga magulang ko, wala na po akong gana rin umuwi. Opo, yun po. Total, nandito naman ako, na biyayaan naman ako ng mga anak na mga mababait. Yan na lang po yung aking pinagtuunan. Ang mga anak ko, ang asawa ko nga, hindi na kami naguro-hiwalay dito. Yun po nangyari sa buhay ko. Yan po mga bossing. Kaya minsan din pag nag-iisa ako dito sa bahay, na naisip ko,
ano kayong mga salitang Bisaya, kasi nakakatuwa po yung mga bigkas nila, kagaya po ng mga pinapanood ko sa Facebook, yung mga vlogger ng mga nagkukuratsa, yung mga nagsasatsa, yung mga nagbablog doon sa Samar. Ang gagaling nila magsalita, pero ako buro baluktot na yung aking pagsalita, hindi po na masyado naiintindihan. Pero kung iintindihin ko, maiintindihan ko pa po. Ayun po. Kaya baka sabihin, para naman hindi ako taga-Samar, hindi ako marunong magwaray. Marunong naman po ako magwaray. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Siyempre, kinagis nga natin yan eh. Bakit hindi ako marunong? Siyempre, nasanay ako sa Tagalog dito. Kaya nauutal-utal na ako magbisaya. Yan nga ako. Kaya pinapractice ko po yung ganung waray na sa sarili ko, natatawa ako. Pinagtatawanan nga ako minsan ng pamangkin ko sa ganon. Kaya yan. Kagaya po ng umiiyak. Sa Bisaya yon, nagtitinangis. Sa Bisaya, di ba? Di ba maraming ang layo ng diferensya sa umiiyak sa nagtitinangis. Malayo po siya kasi nagtitinangis, umiiyak, di ba? Kakaiba po talaga siya. Para din yun English sa ibang bansa. Di ba pag pumunta ka na ibang bansa, kagaya ng Saudi, iba po ang salita doon. Tapos pupunta tayo doon ng Saudi, hindi natin naiintindihan. Kaya bago po tayo pumunta doon, ay may pinag-aaralan pa muna dito bago tayo matuto sa mga ganun salita ng mga Arabo. Kasi hindi natin alam kung ano, hindi natin maintindihan kung ano na sinasabi sa atin. Iyon po, kahit konting salita lang para matutunan natin, di ba po, ganun. Ay ganun po nangyari sa akin pagpunta dito sa Maynila. Iyon, naging rin ako, naging ignorante din ako dito sa Maynila nung una po. Pero pilit ko po natutunan yung kasi siyempre mag-isa lang po ako dito na dumating sa Maynila, na wala naman akong nakilala dito na kung sino, kundi sarili ko lang din ang nagtulong sa akin din sarili hanggang sa nakaroon ako ng pamilya. Ayun lang po, maraming salamat. Welcome to my vlog. Yung vlog ko na rin para may matutunan. Thank you so much. Ingat po lahat. Ingat po sa lahat ng mga busing. Thank you. Bye-bye.